Meron na pong solusyon at aksyon ang ating pamahalaan, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. at ng dalawang kilalang business tycoon na si Mr. Ramon Ang ng SMC at Pangilinan Group of Company, Metro Manila Mayor at Metro Manila Authority kay MMDA. Para nga ho dito sa tinatawag na Oplan laban sa baha sa Metro Manila. Pakinggan po ninyo itong report, actual inspection ng Pangulong Marcos, mga mayor at ni Mr. Ramon Ang. Siya mismo yung nagpapaliwanag dito at kitang-kita nila ang gagawin dito ay paglilinis ng lahat ng mga estero, daanan ng tubig, pagdisiplina sa mamamayan. So may kanya-kanyang trabaho. Pakinggan niyo ito, ang ganda po nitong balitang ito. Metro Manila at doon sa mga karating buok nito. Ang sabi ng DPWH, kapag sinabing illegal structures, hindi lang yung mga informal settlers ang tinutukoy nila dito. Maging yung mga ginawa mismo ng gobyerno na wala namang naitutulong para maibsan yung pagbaha sa buong Metro Manila. Ang isa sa mga unang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, kung saan sinamahan nga natin siya, ay yung pag-i-inspection niya dyan sa isang creek sa May Paranaque. At yan ang una nilang tiningnan at sinimulan ng paglilinis kasabay ng paglilinis doon sa ilang areas ng mga waterways dyan sa May Bulacan at sa Quezon City. Ang paliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos, gagawin nila ang programang ito sa loob ng 9 na buwan o sasamantalahin nila yung dry season dito sa ating bansa. Ang tansya niya, baka June or July, tumigil muna sila dahil magsisimula na ang rainy season. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, paglinis ng basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng pigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Okay. At Maricel, saan daw kukunin ang mga detalya. Salamat to. At ang News 5 ang isa sa tumutok dyan dahil siyempre nandyan yung boss nila, Mr. Pangilinan. Pero ang maganda po rito, nakita nyo kung paano po gaano kaseryoso ang pagtutulungan ng private sector at ng gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Salamat kay Mr. Pangilinan at kay Mr. Ramon Ang dahil sila ho yung mga business tycoon na binabanggit natin na talagang kasama doon sa actual inspection. At kung makita nyo sa video, si Mr. Ang pa rin yung nag-i-explain kay Pangulong Marcos. Alam niya Alam nyo, isa ho sa 2 months, 3 months ago, nag-offer na si Mr. Ramon Ang na siya na daw magpapagawa ng Metro Manila para mawala itong bahang ito. Siya na rin ang gagastos. Yan ang offer niya sa Metro Manila Mayor. Natawa pa nga ibang mga mayor, hindi siya makapaniwala. Pero siyempre, hindi naman papayagan ng gobyerno na suluhin ni Mr. Ang yan. Kaya ngayon, ang Pangulo ang nanguna ng inspection. At nung makita yung problema, ito yung solusyon. Ito po yun. Ulitin natin, palalakahin ang mga estero, daanan ng tubig sa Metro Manila. Ang papel ng Metro Manila Mayor at ng MMDA, sila yung magtatanggal ng mga nakatira o anumang istruktura dyan sa tabi ng estero. Sila rin ang magbabawal. So matindi pong pagdisiplina, matinding trabaho ito sa ugnayan ng pribadong sektor at gobyerno para isalba ang buhay at ari-arian ng National Capital Region, ng Metro Manila, na meron yatang tinatayang 25 million na tayo dito sa Metro Manila para hindi tayo mabaha taon-taon. So 9 months na target na gagawin ito. Simula ngayong taong ito hanggang sa susunod na taon. Tama-tama, pagpasok ng bagong taon ay summer, mas mapapabilis. Kung aabutin ng tag-ulan, i-standby ulit yan bago tuloy. Basta, sabi ng Pangulo, more or less 9 months. Kayang gawin ito at matatapos. At yung tulong ng business sector kay Pangulong Marcos, napaka-positibo nito. Sa pera, manpower at iba pa. So, tayong mga mamamayang Pilipino, malaking-malaki po ang ating maitutulong. Yung pagdisiplina, ang disiplinang ating pangalagaan ng estero, huwag tapunan ng kung ano-anong garbage, huwag tayuan ng kung ano-ano na istruktura, huwag gawing barangay hall, huwag gawing tindahan, huwag gawing sari-sari store or kung ano mang tiyanggian dyan, bawal yan. So, magkakaroon ng political will
ang Office of the President, Metro Manila Mayor sa lahat ng lugar sa Metro Manila. Na meron tayong 16 na city at isang bayan, yung Pateros. So dito natin malalaman ang galing ng mga Metro Manila Mayor kung paano nila disiplinahin ang kanilang mamamayan, kanilang area of responsibility, pagkatapos nandiyan ang MMDA. Pero yung itong pangasiwa ni Mr. Ramon Ang para dito sa project na ito po yung nagpalakas din ng loob at malakas na plano at gagawin na Oplan laban sa baha ni Pangulong Marcos Jr. Ito na yung nakikita nating aksyon at solusyon. Kung merong mga ongoing investigation tungkol sa iba't ibang mga anomalya sa flood control at iba pa, iba ang nagtatrabaho noon, ICI. Ombudsman ang magpapel ng kaso. Ito ang ang focus nila paano maiwasan ang baha sa Metro Manila. Kasi sa totoo lang po, ako ilang dekada na tayo nakatira dito sa Metro Manila. Wala namang bundok dito. Nakatulad ng ibang probinsya na iikot ng mga bundok, kaya pagka nag-landslide, nagbaha, talagang matindi. Eh tayo, isang bundok lang naman ang katabi natin Rizal. Eh bakit ang posibleng maging apektado lang ng Rizal ay yung katabing lugar tulad ng Marikina o Pasig? Eh bakit umaabot ng Quezon City, Manila at kung saan-saan? Buong Metro Manila binabaha. So, may problema nga sa mga daanan ng tubig. Barado, mababa. So, ang gagawin dito, huhukayin ang mga estero, palalakihin, pangangalagaan, bawal tapunan ng kahit ano, bawal tirahan ng anumang negosyo at mamamayan. Huwag haharangan ng daanan ng tubig. So, magiging seryoso rito ang ating national and local government sa tulong ng business sector. Ito na yung aksyon ni Pangulong Marcos na kanyang nakitang solusyon at nakumbinsi siya sa mga paliwanag ni Mr. Ramon Ang na seryosong tumutulong at kung ano ang solusyon. Hindi lang pera, pati trabaho. Alam naman natin, si Mr. Ang at Pangilinan may mga sariling manpower yan. May mga sariling construction company yan na pwedeng tumulong. Di ba? Kasama sa kanilang negosyo yan. Kung gagawin ito ng dalawang kilalang negosyante, sana tumulong din yung iba. Dahil ito'y pag nagtagumpay tayo, lahat tayo makikinabang. Business community, mamamayang Pilipino, estudyante, at lahat ng nakatira. Kahit na yung nagiging turista rito sa Metro Manila, makikinabang pag walang baha. Pag nagawa ito sa Metro Manila at nagtagumpay ang Pangulo sa project na ito, pwedeng gawin ito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Tandaan nyo. Yan ang assurance yan. Kasi kung magagawa dito sa napakaraming tao, ang pagdisiplina at maayos na project, bakit hindi magagawa sa probinsya? Kaya kayong mga gobernador at mga mayor sa lalawigan, mag-monitor kayo dito sa Oplan laban sa baha sa Metro Manila. Pag naayos ito, sumunod kayo. Dahil ito ang magiging malawakang aksyon at proteksyon sa buhay at ari-arian ng mamamayang Pilipino. Any comment, reaction? Tulungan natin. Pangako ko ang aking channel. Tutulong tayo sa positibong balita at galaw ng Office of the President.